Good day mga kanegosyo. Nagpaplano ka ba magsimula magnegosyo at kukuha ka ng commercial space at or physical store? Huwag mong gagawin yan. Bakit? Tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagdinegosyo. Bakit wag ka munang kukuha ng commercial space kung magsisimula ka magnegosyo? Boss Jepoy, paano ako magninegosyo? Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015 mga kanegosyo, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines sa Quezon City po yan. Way back 10 years ago mga kanegosyo, although may delivery na nun, karamihan ng tao mga kanegosyo mas prepared pumunta sa mga store kapag bibili sila ng damit, mas prepared nila puntahan yung store ng damitan. Kung bibili sila ng salamin, kung may bibilin sila or milk tea, mas pupuntahan pa nila yung store kaysa magpa-deliver. Mas okay pa mag-physical store before 10 years ago mga kanegosyo. Kasi yung mga tao talagang lumalabas pa before pandemic. Before pandemic, pero nung nagkaroon ng pandemic mga kanegosyo, ultimo lolo, lola nyo, anak nyong bunso, pamangkin nyo, lahat marunong na umorder sa online shop mga kanegosyo. Lahat marunong na magpa-deliver. Kung may bibilhin, lahat online na lang. Kaya mga kanegosyo, kung gusto mo talagang kumita, unahin mo muna magbenta sa online. At pag kumita ka na, tsaka dahil may pera ka na, tsaka ka mag-physical store mga kanegosyo. Kasi ganun din naman kapag nagtayo ka ng physical store at hindi mo inuna yung pag-online, magpo-post ka pa rin naman sa online kapag natapos na yung physical store mo. Halimbawa, ang renta mo sa physical store mo 20,000 per month. 1 month advance, 3 months deposit. 80,000 agad yan. Tapos naka 1 year contract ka pa. May mga kupal na landlord na kahit lugi ka, kailangan mo pa rin bayaran yun. Lalo na sa mga mall, SM na upa. 1 year deposit agad, hindi na pwedeng ma-refund yun mga kanegosyo. Malugi ka o hindi, wala silang pakialam sa'yo. Automatic kumita na sila. Kaya kung gusto mong kumuha talaga ng commercial space, bigay mo na lang yung pera mo sa landlord. Wag ka na magnegosyo. At least hindi ka pa napagod. Hindi mo pa pinapagawa yung store mo nun sa 80,000. Magbabayad ka pa ng tao. Tapos 100,000 plus na yung nagagastos mo. Pag open mo, walang benta. Problemado ka ngayon sa monthly na babayaran mo. 1 year contract di ang kumita lang yung landlord. Kaya mas pakitain mo muna yung negosyo mo. Magbenta ka muna online. Kapag kumita online, kaya mas okay na pakitain mo muna online yung negosyo mo mga kanegosyo. At least kung malugi ka online, hindi ganun kalaki yung mawawala sa'yo. Hindi 80,000, hindi ka naka 1 year contract. Hindi ka muna kumuha ng mayor's permit. Ang laki na ng ginastos mo, kumuha ka pa ng tao. Pag open mo, yun, lugi. Ang kumita lang si landlord. Kaya mga kanegosyo, simulan natin online, original content mga kanegosyo. Yang dalawang yan ang labanan ngayon mga kanegosyo. Siyempre, focus in one. Scale up yung negosyo natin sa level 2 business model, hanapin ang community ng mayaman. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart ka naman, comment ka lang, sabihin mo, commercial space.
sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag nating kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.